Hindi yung mga may result, hindi yung magagaling, kundi yung sip-sip. Napansin nyo ba yun? Good, welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, paano maging successful sa trabaho. Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. May akong video sa Instagram at gusto ko siyang maganda siyang himayin, maganda siyang pag-usapan. Right? So, tara, tignan natin to. So, yung nagsalita dito pare is si Henry Cavill. No? So, alam ko, kilala nyo na yan. Si Superman, si Witcher, right? So, gusto ko yung sinabi niya rito pare. Napadaan lang to sa feed ko. No? So, remember that 80% of the success in any job is based on your ability to deal with people. That's so true. And lastly, don't expect life to be fair. Remember that... Diba? Sobrang saglit lang. Maiksing video lang, pare. Pero gusto kong himayin natin eh. Paano niya nasabi? So, doon muna tayo sa first statement niya, pare. 80% ng success mo sa trabaho nakadepende sa pakikisalamuha mo sa tao. Okay? Himayin natin yun. Ano ba ibig sabihin niya doon? At paano yun? Bakit ganun? I'm sure naman, lahat tayo gusto natin magtrabaho. Lahat tayo gusto natin maging successful sa trabaho natin. Diba? Gusto natin, lumaki pa yung kinikita natin sa trabaho natin. Kasi diba may ayaw na lumaki yung sweldo nila? For sure ako, kung nanonood ka ng mga self-improvement, nandito ka sa channel ko, gusto mo dapat yun. Pag nasa trabaho ba tayo, sino sa trabaho natin ang, kumbaga, may hawak ng kapalaran natin sa trabaho? Sino sa tingin ninyo? Number one, syempre, yung mga boss natin sa trabaho. Isa sila sa mga makakatulong sa'yo para umunlad ka sa trabahong pinapasukan mo. Ang mga boss may porsyento sa pag-angat mo, sa paglaki ng sweldo mo, pagiging successful mo sa trabaho mo. So, paano ako magiging successful sa isang boss? Sa boss ko, paano ako magiging successful? Ang sumipsip, pre! Di ba? Now, pag narinig mo yung sip-sip sa boss, hindi ka agad maganda sa pakiramdam. Di ba? Kasi, para sa akin pare, na brainwash tayo, no? Na brainwash tayo ng sistema na pag gumagawa ka ng mga bagay na makakatulong sa in the future, masama yun. Pangit yun. Di ba? Pagka sip-sip sa boss, dyan papasok yung pagchichismisan ka ng mga kasama mo sa trabaho, hindi maganda ang tingin sa'yo ng mga katrabaho mo. Pero kung hindi ka magiging emosyonal, magiging rational ka, pre. Pagiging sip-sip sa boss, mas beneficial kumpara sa pakikinig at isipin yung iniisip ng ibang katrabaho mo sa'yo. Hindi ba? Nakita mo yung ginawa ng mga incompetent sa trabaho, kung paano nila na-hijack yung pagsisip-sip. Wala lang silang communication skills, pero dahil ikaw may communication skills, na brainwash ka na masama ang sumipsip sa boss. The evidence is clear. Nakikita niyan pare, nakikita niyan sa mga opisina ninyo. Ang laging napopromote, yung mga sip-sip. Napapansin nyo ba? Hindi yung mga may result, hindi yung magagaling, kundi yung sip-sip. Napansin nyo ba yun? At dahil na brainwash tayo, nagagalit tayo sa mga sip-sip. Tangina, bakit sip-sip yan? Well, study shows nga 80% of the success of your job is dealing with people. At yung mga sip-sip na yun, magaling sila makipag-deal sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga boss. At ito pa ang mali. Ito pa ang mali sa mga magagaling at may result sa opisina. Napapansin nyo, sila yung laging merong alitan sa mga bossing. Kasi gusto nilang i-outshine yung master, pare. At isa yun sa mga rule. Never outshine your master. Kaya madalas sila yung nag-aaway, hindi magkasundo. Walang magagawa yung magaling or yung may result kasi nasa yung boss ang mas mataas ang pwesto sa kanya. Diba? Sila pa yung laging pinapahirapan. Samantalang yung sip-sip lang, hindi magaling, hindi matalino, communication skills lang ang dala, maganda yung kalagayan niya. Ito pa, another reason ko kung bakit
Mas beneficial mag-sip-sip sa boss. And I'm sure nakikita nyo rin to. No? Pag natanggal yung boss or sabihin natin na na-lay off yung boss dun sa company ninyo at nakakita siya ng magandang pwesto or magandang company at naging boss din siya dun sa company na yon, tinatawagan nila or hinihila nila, nire-recruit nila yung mga tropa nila doon sa previous company niya. Diba? Sabihin niya, pre, maganda yung offer dito. Pasok ka rito, ako hahawak sa'yo, boss mo ko rito. Maganda kagad kalagayan mo. Madalas ganun yung mga boss, pre. Diba? Dahil minsan pag boss kasi sa isang bagong company, ayaw nila mag-isa. So pag mayroong option na pwede silang magyaya ng mga familiar faces from the previous company, gagawin nila yun. Ganun ang mga boss, nagtatawag pa ng mas magandang opportunity. Isipin mo na lang, ano yung ginagawa ng mga ka-level mo lang pag lumilipat ng magandang trabaho? Naririnig mo pa ba yung mga yan? Hindi na. Walang pakialam sa'yo yan, pre. Bakit pumayag tayo magpa-brainwash na mas isipin yung tingin sa atin ng mga ka-level lang natin kumpara dun sa mga bossing na mas makakatulong sa atin in the long run. Di ba? Pangatlo, mas may matututunan ka dun sa mga boss. Di ba? Kung paano mag-handle ng tao, paano siya napunta doon sa ganung level, paano siya napunta doon sa ganung kalaking sweldo. Pwede niya ituro sa iyo yun. Pwede ka magpa-mentor. Yung mga ka-level mo, may matuturo din naman sila. Alam mo, ito, share ko lang, no? Isa ako sa mga ganun, pre. No? At dahil doon, madali yung sitwasyon ko sa dati kong kumpanya. Okay? Kasabay ko mag-lunch, yung mga bossing, yung pinaka-boss pa namin nun, yung head ng Manila office namin nun, nakakausap ko rin kasi nga gamer din siya, gamer din ako. Every time na nakakasalubong ko sa boss, tapos kumusta yung lalaro mo, boss? Tapos nagsishare lang din ako. Nilalaro ko ngayon, boss, itong game na to. Nalaro nyo na yun, boss? Mga ganong klase. At kilala niya ako. Kilala niya ako, pre. Every time na nakakasalubong na, Josh, musta? Panood ko yung vlog mo, gumaganon-ganon pa, pre. Pero sa iba kong kasama, hindi niya magawa yun. Pero may mga hardship pa rin, no? Pero mind you pare, may mga mas sip-sip pa sa akin doon, yun yung mga napopromote. Pero wala naman akong kumbaga inggit. Kasi nga alam ko na mas close niya yung mga bossing. Alam ko yung game. Alam ko yung game. And mas nilaro niya lang yung game. No? It is what it is. It is what it is. So ano pa? Bakit sa tingin ninyo 80% ng success ng trabaho is dealing with people? Ano yung isa pang kailangan natin in dealing with people you work with? Yung mood natin, pre. Importante yung mood, yung mindset sa trabaho. Hindi ka rin kakausapin ng mga boss. Walang ganang kausapin ka ng mga boss kung hindi maganda yung energy mo, pre. Alright? Kailangan mong sumipsip. Kailangan mong mamlastik talaga, pre. Bakit hindi mo gagawin yun? Kung ang kapalit naman mas malaking kita, yung kita na yun na magpapakain sa'yo, na magiging komportable yung buhay mo, mabibili mo yung gusto mo, mabibili mo yung pagkain mo. As in, magiging komportable yung buhay mo. Bakit di mo gugustuhin gawin? Kasi nandun nga tayo, mood. Diba? Minsan maraming makaka-apekto sa mood natin. Yung biyahe, yung tulog natin. Alright, I understand. But in a workspace, kailangan natin, we have to play the game. Parang babae yan. We have to play the game, pare. Right? So, kung kailangan mong mamlastik, gawin mo. Gawin mo talaga, pre. If you want to be successful in life. Ako naman, kaya gustong-gusto ko na maging successful kayo sa trabaho nyo. Kasi ako, ngayon, nagbi-business na lang ako ngayon. Doon ko kinuha yung puhunan ko sa trabaho ko. Wala akong utang. Sa trabaho ko lang kinuha. Smooth lang. Okay. At gusto ko mangyari din sa inyo yun. Yung hindi nyo wala kayong isipin mga
complicated things, maging smooth lang. So, kasama ng mood, syempre yung mga pananamit natin sa trabaho, pre. Hindi ka lalapitan ng bossing, walang, alam mo yung mga boss na yan, medyo maarte ang mga yan. Diba? Hindi ka lalapitan yan kung una, pangit yung energy mo, hindi ka pa maayos tignan. Namimili yan ng mga yan, pre. Namimili yan ng mga yan na gusto nilang ipasok sa circle nila. So, ganda mo yung damit mo, pumorma ka naman. It all makes sense eh. Lahat ng mga sinasabi natin dito, working out, taking care of yourselves, it's all about you being successful in general. Trabaho, babae, opportunity. Di ba? Kaya matik, kung nasa self-improvement ka, matik dapat maayos yung itsura mo sa opisina, pare. And also, siyempre, magpo-promote na tayo, kasama sa forma mo, kasama sa mood mo, yung amoy mo, siyempre. Di ba? Yung amoy mo, importante yan sa opisina. Okay? The more na mabango ka, the more na pinapalabas mo yung magandang energy mo. And if mabango ka, magandang energy yung pinapasingaw mo, the more na lumalapit ang opportunity, the more na madali kang ma-approach ng mga tao, di ba? Pagka lumalapit ka sa kanila, wini-welcome ka. Alam mo yun, maganda yung energy mo na angiti. Uy, Josh, basta. No. Ang bossing, pagka kupal ka dyan, ang dali sa kanila na pahirapan yung buhay mo. At wala kang magagawa dun, pre. At dun papasok yung next tip sinabi ni Henry Cavill dun, that you have to accept that life is not fair. Life is not fair. Kailangan mong tanggapin yun, pre. Alright? Kailangan tanggapin ninyo na life is unfair. Para pag tinanggap mo yun, na life is unfair, gagawa ka ngayon ng paraan para ma-maneuver yung unfairness na yun. Hindi pwedeng iyakan mo yung unfairness na yun. Walang mangyayari. Life is unfair, kailangan mo talagang sumipsip. Hindi pwede na magagalit ka sa sipsip, pero ginawa niya lang naman yung dapat niyang gawin. Tapos ikaw nagagalit ka, bakit siya mas madami akong result dyan. Sipsip lang siya. Life is unfair. Well, pare, yeah, totoo ka. Totoo yun. Problema nga lang, yung sipsip, ginawa niya yung game. Ikaw hindi ka nag-game. Sa trabaho, pare, kailangan din ng game talaga. Para nga sa akin, mas malupit sa work talaga ang communication kumpara sa skills. Kasi yung skills, tinuturo naman yan. Natuturo yan. Right? So, sana nakatulong yung video na yun, pare, para maging successful tayo sa mga napili nating field. Okay? Sa mga nagtatrabaho dyan, sana ay nakatulong yung video na yun. At kung hindi pa, nag-aaral ka pa lang, maganda, advance ka na, pre, kung napanood mo to. So, maraming salamat, pare, sa panonood. And don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Again, pare, mga perfumes natin, available sa TikTok shop. Link na sa description. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.